Basag ang baso nang tumama ito sa pader. Galit na hinagis ni Mayor Belmonte ang baso niya nang malamang napatay ang anak niyang dalaga. Ano nang gagawin mo ngayon, Mayor? Tanong ni Jacobo na nasa likuran lang ni Mayor Belmonte. Magbabayad siya sa ginawa niya sa anak ko! Ako mismo ang papatay sa kanya! Galit na sagot ni Mayor. Nandito lang ako para sumuporta sa iyo, Mayor. Sabihin mo lang at tutulungan kita. Wika naman ni Commander Jacobo. Ganda mo na mga tauhan mo, Jacobo. Pagbabayarin natin sila ng higit pa sa ginawa nila sa anak ko. Tugon ni Mayor Belmonte. Galit na galit din si Jacobo sa pangyayari. At ngayong alam na nitong tutulong na si Mayor Belmonte, ay ramdam nitong mas madali na ang pagdispatcha nila kay Simon. Isang araw bago pa namatay si Amanda, ay napagplanuhan ng grupo na dukutin si Simon. Nakipagtulungan si Amanda at siya mismo ang nagpresenta na ilabas si Simon at akitin ito para mabilis mahuli. Subalit hindi niya ito mahagilap. Maging ang mga tauhan ni Titus na naunang naghanap ay bigo na rin. Nagpasya na lamang si Amanda na patayin si Simon at dito na niya nagawa ang plano niyang pumalpak. Ito rin ang naging mitya ng kanyang buhay. Puno naman ng puot at galit ang dibdib ng dalawang taong may masamang balak sa bayan ng Santo Tomas. Kararating lang ng ilang armas na nakuha ko sa black market. Ipunin mo ang mga bata mo, Jacobo. Hindi natin palalampasin ang buhay ang Simon na yan. Pagsisisihan niyang tumapak pa siya sa Santo Tomas. Maotoridad na utos ni Mayor Belmonte. Mas mainam kung magsasanib puwersa sa mga tauhan natin, Mayor. Hindi basta-bastang kalaban si Simon. Ako na ang bahalang magplano. Marami kaming nakuhang impormasyon mula sa mga tao ni Titus. Di magtatagal ay mapapasakamay na rin natin ang buong lalawigan. Sagot naman ni Jacobo. Nakatihaya sa kama si Simon. Malapit nang lumalim ang gabi. Hawak-hawak niya ang huling sulat mula kay Melissa. Ilang linggo na rin ang nakalipas at tila daman na ni Simon na talagang nakalimutan na siya ng dalaga. Hindi niya alam kung ikinasal na ba ito o nagpakalayo-layo na. Siguro, dapat na talaga kitang kalimutan, Melissa. Dahil sa'yo kaya mabigat ang loob ko araw-araw. Hindi ko lubos maisip na ganito kalakas ang nararamdaman ko para sa'yo. Mabuti na lang at nagiging busy ako nitong mga nakalipas na araw. Kaya nakakalimutan ko ang lungkot at sakit na mawalay sa'yo. Darating din siguro ang araw na makakalimutan din kita. Sambit pa ni Simon. Sir? Pumatok sa pinto ang duty sa admin office ni na Simon. Pinagbuksan niya to. Sir, may naghahanap sa inyo. Wika ng bantay. Sino daw? Mula sa gilid ng pasilyo ay lumabas ang isang bisitang hindi inaasahan ni Simon. Tila tumigil ang oras sa mga sandaling yon. Melissa? Pagkagulat ni Simon. Hello, Simon. Muli ay nasilayan ni Simon ang maamong ngiti ni Melissa. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Melissa. Sige sir, alis na ako. Paalam naman ang bantay sa admin office. Sige Sarge, salamat. Nakangiti si Simon. Nagkatingin na naman ang dalawa. Naghihintayan ng masasabi. Hindi alam ni Simon kung paano siya magre-react. Para na siyang mababaliw at parang sasabog na ang kanyang dibdib. Kung panaginip lang to, ay ayaw na niyang magising. Anong ginagawa mo dito? Biglang nasambit ni Simon. Hindi mo ba ako papapasukin muna? Wika ni Melissa. Sige, pasok ka. Pumasok si Melissa at tinignan ng kwarto ni Simon. Malinis ito, maliban sa ilang labahang mga damit na nasa itaas ng double deck na higaan. Wow, so ito pala ang kwarto mo dito ha? Sambit ni Melissa. Oo. Pasensya na, medyo makalat. Sabay tago ng ilang men's magazine sa ilalim ng lamesa niya habang nakatalikod si Melissa. Okay naman, malinis naman. Umarap si Melissa kay Simon. Medyo ilang nangiti ang iniharap ng binata. Hindi alam ang sasabihin. Hindi pa rin makapaniwalang nasa harap na niya at nasa loob pa ng kwarto niya si Melissa.
Lumapit si Melissa kay Simon. Isang sampalang gumising sa ulirat ni Simon. Bakit mo ako sinampal? Gulat ni Simon. Manloloko! Pinagpapalupa ni Melissa ang katawan ni Simon pero pinigilan niya ang mga kamay ng dalaga. Teka, anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Simon. Alam mo ba kung bakit gabi na ako nakarating dito? Ang tagal kong tumambay sa gate dahil di nila ma-recognize ang pangalan mong Simon Perez. Yan ang pinakilala mong pangalan sa akin. Pero nalaman kong hindi yan ang pangalan mo. Nang gagalaiting sagot ni Melissa. Teka, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Wika naman ni Simon. Wag na! Naiintindihan ko naman kung bakit mo tinago ang pangalan mo. Military police ka kaya kailangan mong itago ang pagkatao mo. Pero dapat naging tapat ka sa akin. Yun pa naman ang inaasahan ko sa'yo. Patalas ang titig ni Melissa kay Simon. I'm sorry, okay? Pasensya na, Melissa. Tila nagsusumamo si Simon. Ngayon alam ko na ang tunay mong pangalan. Nakangiti si Melissa kay Simon. Pasensya na talaga. Napakamot pa sa ulo ang binata. Manalo. Yan ang tunay mong pangalan. Simon Manalo. Wika ni Melissa at bahagyang napangiti si Simon. Malaki ang ipinagtataka ni Simon. Marami siyang katanungan sa pangyayari. Gusto niyang malaman kung bakit nasa kwarto niya ngayon si Melissa at nakaupo sa gilid ng kama niya. Nakangiti ito sa kanya. Ang matamis ng ngiting halos araw-araw niyang iniisip. Ipinasok ni Simon ang isang malaking maleta na may gulong. Todong ngiti rin ang binata. Ayan ang maleta mo. Mukhang marami-rami ang dala mo ah. Pansin ni Simon. Di naman. Nagdala lang kasi ako ng ilang books. Sagot naman ni Melissa. Bakit ka nga pala napunta rito? Tanong naman ni Simon. Saan ang bathroom mo dito? Gusto ko maligo muna. Sambit ni Melissa. Labas ka dito tapos tumbukin mo ang kaliwang bahagi ng pasilyo. Sa dulo may pinto. Yun ang banyo namin. Isa lang kasi ang banyo ng buong barracks. May isang malaking drum na kulay blue. Puno ng tubig yun at akin yun. Yun na lang ang gamitin mo. Paliwanag pa ni Simon. I see. Thanks. Tumayo si Melissa at binuksan ang maleta. Kumuha ito ng damit at towel. Lumabas siya kagad ng pinto. Umupo naman sa gilid ng kama si Simon at inayos ang higaan niya. Habang nag-aayos siya ay biglang bumukas ang pinto at sumilip si Melissa. Oh, ang bilis mo yata natapos. Gulat ni Simon. Pwede ba akong samahan? Pakiusap ni Melissa. Ha? Samahan? Nasa dulo lang ang banyo. Hindi ka maliligaw. Sandaling di sumagot si Melissa. Tumitig lang ito kay Simon na tila maamong pusa. Tumaas ang mga kilay ni Simon na parang nagtatanong kung bakit hindi pa rin pumupunta sa banyo si Melissa. Madilim eh. Maiksing sagot ni Melissa. Natatakot ka ba? Ano ba yan? Ang lapit-lapit lang ng banyo, matatakot ka pa? Natatawang wika ni Simon. Hello, ang tahimik kaya rito. Tsaka ang daming malalaking kahoy. Katuwiran naman ng dalaga. Di ko inaasahang matatakutin ka pala sa dilim. Tawa pa ni Simon. Naman, sasamahan mo ba ako o hindi? Motoridad na utos ni Melissa. Oo na, sasamahan na po. Lumapit si Simon sa pinto. Umikot naman ang mga mata ni Melissa pagkalapit ng binata. Sumunod si Simon kay Melissa papunta sa banyo. Pagkapasok nilang dalawa ay napansin ni Melissa na medyo malaki ang banyo. May 4 na cubicles ng bowl sa gitna ng silid at sa kaliwang bahagi ay may shower area na may kurtina habang sa kanang dulo naman ang ihian. Binuksan ni Simon ang ilaw at dumiretso na sa shower area si Melissa. Mabilis niyang sinara ang kurtina pero sumilip pa ito kay Simon. Psst! Wag mo akong sisilipan ha. Babala pa ni Melissa. Anong tingin mo sa akin? Manyakis? Tumigil ka oy. Good boy yata to.
Sagot naman ng nakangiting si Simon. Sarkastikong ngumiti si Melissa at sinara ulit ang kortina. Tumalikod naman si Simon at sinara ang pinto ng banyo. Narinig ni Melissa ang ingay ng pinto. Simon, andiyan ka pa? Sumilip ulit sa kortina si Melissa. Nakita niyang nasa pinto lang si Simon na nakasandal. Dito lang ako, di kita iiwan kaya wag ka na mag-alala. Tugon ni Simon. Okay, basta diyan ka lang ha. Wika ni Melissa. Oo, dito lang po ako. Sinara ulit ni Melissa ang kortina. Kasunod ang pagsabit ng towel at kasuotan ng dalaga sa string ng kortina. Narinig na lang ni Simon ang lagaslas ng tubig. Napaungol si Melissa sa lamig. Umiling lang si Simon. Dumukot ng isang stick ng yosi mula sa bulsa niya at sinindihan to. Umithit si Simon ng malalim tsaka binuga ng swabe ang usok mula sa baga niya. Hey! Are you smoking? Sumilip ulit si Melissa sa kortina. Namumula pa ng shampoo ang buhok nito at basang-basa ang ulo at balikat. Maligo ka na lang dyan. Hayaan mo na ako dito. Umithit uli si Simon at umilaw ang baga ng yosi. Seriously? Gusto mo bang mamatay? Saad ni Melissa. Diyos mio, maglilitanya ka rin ba sa akin? Sambit ni Simon. Simon, shut up at tumigil ka na sa paninigarilyo mo. Ayoko nag-iossi ka, okay? Tila utos ni Melissa. Wow, at bakit? Hindi naman tayo magsyota, di ba? Bakit mo papakialaman tong yosi ko? Sinara ni Melissa sandali ang kortina. Pero mabilis din itong binuksan. Nakatapis na siya at nakalugay ang basang buhok nito. Hawak nito ang isang tabo at puno ng tubig. Inagis nito ang tubig kay Simon. Uy! Nakaiwas kaagad si Simon at natamaan ng tubig ang pinto pero nabitawan niya ang yosi at nabasa ito sa sahig. Loko ka ba? Kumunot ang noo ni Simon. Ayaw mo makinig eh. Kung sabihin ko sa'yong huwag kang magyoyosi, huwag kang magyoyosi. Matigas na sabi ni Melissa. Oo na, oo na. Hindi na po mauulit. Sige, baligo ka na dyan. Bumalik sa shower area si Melissa at tinuloy ang pagligo nito. Mabangong lumabas ng banyo si Melissa. Suot na nito ang isang maiksing t-shirt at sexy na shorts. Nakabalot ng towel ang buhok nito. Pagkapasok nila sa kwarto ay napalunok ng laway si Simon nang mag-unat ng kamay si Melissa at umangat ang t-shirt nito. Dahil maiksi ito ay kita ang Coca-Cola body ni Melissa. Labas ang makinis na pusod at medyo may underboobs pang kita sa sobrang iksi ng t-shirt. Dito na-realize ni Simon na walang bra si Melissa. Yan ang isusuot mong matulog? Tanong ni Simon. Oo, bakit? Mainit kaya? Sagot naman ng dalaga. Ano kasi? Wala kang bra. Napaiwas pa ng tingin si Simon. Okay ka lang? Patutulugin mo ako nakabra? Hindi sasakit ang mga ano ko nito kinabukasan. Di mo kasi ito naiintindihan kasi di ka babae. Tsaka ano bang problema mo? Di ka ba komportable sa suot ko? Kasi kung ayaw mo, di sa labas ka na lang matulog. Wika pa ni Melissa. Oh, sa labas? Kwarto ko kaya to? Nakasimangot pa si Simon. Oh, so ako ang patutulugin mo sa labas, ganon. Tumaas ang isang kilay ng dalaga. Oo na! Ay nako, bakit ka nga pala nagpunta rito? Ilang araw kang di sumagot sa sulat ko tapos bigla ka nalang susulpot. May nangyari ba sa inyo? Tanong pa ni Simon. I'm tired, Simon. Maybe next time na lang, okay? Bahagyang nakangiti si Melissa. Alam ni Simon na may tinatago to sa kanya. May kumatok sa pinto. Pinagbuksan kaagad dito ni Simon. Sinalubong siya ni Maylin. Sir, may message po galing sa command. Wika ni Maylin. Gabi na. Ikaw ba duty ngayon? Tanong ni Simon. Yes sir, kakarating lang din ng message. Sagot naman ni Maylin. Sige, pupunta na ako. Dumiretso si Simon sa opisina niya at binasa ang order.
Sumunod naman sa kanya si Mylene. Matapos basahin ang papel ay nilapag niya ito sa lamesa. Anong sabi, sir? Tanong pa ni Mylene. Magkakandak daw ng medical mission sa isang araw ang office ni Mayor. Kailangan ng tao sa area para maklear. Tugon ni Simon. Makikipag-coordinate na lang tayo, sir, sa security team at sa signal batalyon ng army. Mungkahi ni Mylene. Ako nang bahala gumabaw. Magpahinga ka na. Uwi ka naman ni Simon. Okay, sir. Sabay saludo ng dalaga. Bumalik si Simon sa kwarto niya at nakita niyang mahimbing na natutulog ang magandang si Melissa. Bumilis ang tibok ng puso ni Simon. Iniibig niya ang babaeng ito at ngayon ay nasa kwarto na niya. Ano man ang ibig sabihin nito ay para na silang nagsasama sa iisang bubong. Kinuha ni Simon ang isa pang kama sa itaas ng double deck at nilatag niya ito sa sahig. Pinaikot na lang niya ang industrial fan para malamig ang pagtulog nila sa gabi. Maaga pa lang ay kanya-kanya ng paghahanda ang kampo. Pinatawag muna sila ng Brigade Command at nag-conference. Dahil may ilang bisita na darating ay dapat masecure ang area na pagdadausan ng medical mission. Hindi na naabutan pa ni Melissa si Simon nang magising ito. Nag-iwan na lang ng sulat si Simon na nagsasabing nakipag-usap siya kay Mylene na bigyan ng pagkain si Melissa at doon na lang siya tumambay sa kwarto niya. Habang kumakain si Melissa ay panay naman ang sulyap sa kanya ni Mylene. Ngumiti naman si Melissa sa babaeng pulis. May something ba sa mukha ko? Tanong ni Melissa. Wala naman, ma'am. Ang ganda-ganda niyo kasi. Sagot ni Mylene. Nako, nambola ka pa. Wika ni Melissa. Misis po kayo ni sir? Tanong pa ni Mylene. Ha? Ay hindi, kaibigan niya lang ako. Diretsong sagot ni Melissa. Hindi po kayo mag-on? Tanong ulit ni Mylene. Nope. Hindi. Why? Balik tanong ni Melissa. Wala po, ma'am. Maikling tugon ni Mylene. Anong wala? Sus, ang sabihin mo, nagsiselos ka kasi may kasamang chick si Sir Simon. Kantsaw ng isang sarhento na napadaan at may dalang kape. Si Sir naman eh. Pinalo ni Mylene ang matandang kabaro. Ano ka ba gumabaw? Napaso na ako tuloy ng kape. Nabasa ng mainit na kape ang braso ng matandang sarhento. Ay, sorry po. Kayo naman kasi. Wika ni Mylene. Bakit? Di ba totoo naman? Sambit ng sarhento. Type mo si Simon, Miss Gumabaw? Tanong ni Melissa kay Mylene. Nako, hindi po ma'am. Lagi lang kasi akong tinutokso ng mga kasamahan ko rito. Ako lang kasi ang babae dito eh. Tanggi ni Mylene. Okay. Pero mabait naman si Simon kaya I think mabilis mo siyang makakasundo. Wika pa ni Melissa. Nako ma'am, wag po kayong magpapaniwala sa mga mapagbirong kasamahan ko dito. Sabay titig sa sarhento. Nakangiti lang ito at lumabas na ng mess hall. Halika dito Mylene, tabi ka. Wala kasi akong kausap eh. Tawag ni Melissa. Ay sige po. Dala ni Mylene ang plato nito at baso na may pagkain at kape. Ma'am, matagal na po kayo magkakilala ni Sir Simon? Seryosong tanong ni Mylene. Oy, curious siya. Sabay hagik-gik ni Melissa. Si ma'am naman oh. Nako, huwag na nga lang. Nag-roll ang mga mata ni Mylene. Ibiro lang. Actually, di pa kami matagal na magkakilala. Na-meet ko siya nung magbakasyon siya kasama si Dennis sa San Vicente. Paliwanag ni Melissa. Okay. Matagal na pala talaga silang magkakilala ni Sir Dennis, saad ni Mylene. Oo, mag-classmate kasi sila sa training. Kamusta naman si Simon as leader? Tanong bigla ni Melissa. Okay po si Sir Simon. Mabait at madaling kausap. Laging high moral sa kanya ang mga tauhan niya. Kaso lately napapansin naming malungkot si Sir eh. Malungkot? Bakit? Pagtataka ni Melissa. Hindi ko po alam ma'am.
Pero madalas ko siyang maabutang malayo ang tingin at parang may dinadala. Ayoko naman manghimasok kaya di ko na siya tinatanong. Sagot naman ni Mylene. Baka naman stress lang siya. Tugon ni Melissa. Ay hindi naman ma'am. Kasi dati di naman ganun si sir. Naisip nga namin baka dahil sa bagong teroristang grupo na naghahasik ng lagim sa Santo Tomas. Umigop ng kape si Mylene. Terrorist group? Nako, nakakatakot naman yan. Nasambit ni Melissa. Oo ma'am, nung last time nga ay nakabangga ni sir ang isa sa kanila at pinagtangkaan ang buhay niya. Buti na patay niya. Kwento pa ni Mylene na ikinagulat naman ang huli. Oh my, di lang pala sundalong hinaharas. Pati kayo delikado din talaga ang buhay Hindi rin basta-basta. Wika ni Melissa na may halong pangamba sa boses niya. Tama ka dyan ma'am. Tsaka sa moment na sumumpa kami ay talagang kalahati ng paa namin ay nasa hukay na rin. Tura ni Mylene. Samantala, sa liblib na kampo ay nagpupulong-pulong ang grupo ni Commander Jacobo kasama ang pinagsanib na pwersa ni Mayor Belmonte. Mga kasama, bukas na natin sisimulan ang plano para pabagsakin ang tiwaling gobyerno at ang mga tuta nilang pulis. Magkakandak ng medical mission ng grupo ni Mayor at ito ang ating sasamantalahing pagkakataon para sumalakay. Wika ni Jacobo. Alam na namin ang plano, Commander Jacobo. Pero ang tanong ko lang, paano natin mapapatumba ang Simon na yan? Kundi dahil sa kanya, ay buhay pa sana ang anak ni Mayor Belmonte. Tanong naman ng isa sa mga tauhan ni Mayor. Huwag kayong mag-alala sa kanya. Isang tao lamang siya. Walang laban ang katulad niya sa lakas ng ating puwersa. Sagot naman ni Titus. Labis akong nasaktan sa pagkamatay ni Amanda. Isa siyang malapit na kaibigan ng samahang to. Kaya hindi ko palalampasin ang pagpatay sa kanya. Pero ang ating prioridad ay mawala sa landas natin ang mga pulis at sundalong umaaligid sa Santo Tomas. Kaya ipapamalas natin sa kanila ang ating tapang at bagsik. Wika muli ni Jacobo. Mabuhay si Commander Jacobo! Sigaw ni Titus. Mabuhay! Nagsitaasan ng mga kamay at baril ng mga tauhan ni Jacobo. Handang-handa na sa isang madugong pakikibaka. Sa kabilang dako, gabi na nang makauwi si Simon at nadatnan niyang nakahiga sa kama niya si Melissa. Nagbabasa ito ng novel. May dala akong mga mangga Kumain ka na ba? Sabay latag ng 2 kilong mga mangga sa lamesa niya. Yup, kanina pa. Ikaw? Di tumingin si Melissa sa kausap. Binuklat lang nito ang isang pahina ng novel na binabasa. Tapos na rin. Ay, kamusta ka naman dito? Di ka ba na-bored? Tanong ni Simon. Medyo lang. Di kasi ako sanay sa ganito Sagot naman ni Melissa. Sa bagay, may pasyalan sa kabilang bayan. Punta tayo next time. Aya pa ni Simon. It's okay. Ayos lang naman ako dito. Di pa rin tumitingin si Melissa. Tahimik na tinitigan ni Simon ang dalaga. Nakadekwatro itong nakahiga sa kama. Suot ang manipis na t-shirt at sexing shorts. Labas na labas ang maputi nitong mga hita, makinis na tiyan at mapulang mga labi. Napalunok ng laway si Simon. Di malaman kung natutokso ba siya o kinakabahan lang. Bakit ka pala napunta rito, Melissa? Di mo pa rin kasi sinasagot ang tanong ko kagabi pa Umupo si Simon sa isang monoblock. Di sinagot ni Melissa ang binata. Napakamot ng ulo si Simon. Di niya magawang kulitin ang babaeng kasama sa silid niya. Sakto namang sumulyap sa kanya si Melissa at tumaas ang kilay ni Simon. Well, di mo man lang ba ako sasagutin? Napabuntong hininga si Melissa at tiniklop ang babasahin. Umupo siya ng maayos sa gilid ng kama at tumingin kay Simon. Can I ask you something, Simon? Wika ni Melissa. Ano yun? Kinakabahang tanong ni Simon. Ang sinabi mo sa akin noong huli tayong magkasama, totoo ba yun? Panimula ng dalaga. Yung alin dun? Kumunot ang mga kilay ni Simon at inisip ang sinabi niya.
Sabi mo, mahal mo ako, remember? Nanlaki ang mga mata ni Simon. Tila nahiya ito bigla. Yun ba? Di niya alam ang sasabihin. Totoo ba? Dugtong pa ni Melissa. Oo naman, syempre. Bakit naman kita lulukuhin? Tumayo si Melissa bigla. Lumapit ito ng dahan-dahan kay Simon. Nagulat na lang si Simon nang umupo si Melissa sa kandungan niya at pinatong ang makinis at mahabang mga kamay sa ibabaw ng balikat niya. Dahan-dahang niyayakap siya ng babae at titig na titig sa mga mata niya. Tila mabilaukan na sa paglunok ng laway si Simon. Di maiwasang bumilis ang takbo ng puso niya. Lumulundag-lundag ang dibdib niya sa lakas ng kabog. Matamis ang ngiti ni Melissa at lumalapit ang maganda nitong mukha sa mukha ni Simon. Para itong isang panaginip. Parang isang world-class model ang nakaupo sa kandungan niya at tila tinutokso na, tila sumisigaw na halikan niya to. Kung totoo man ang sinabi mo sa akin noon, may isang bagay lang akong hihilingin at gusto kong gawin mo to, Simon. Malumanay ang boses ni Melissa. Ano naman yun? Tila kinakabahan si Simon. Make me pregnant, Simon. Buntisin mo ako, please. Parang may sumabog na atomic bomb sa kalooban ni Simon. Ito ang bagay na inaasam-asam ng karamihang lalaki. Ang sabihin ng isang napaka-sexy at napakagandang babae na anakan siya. Siraulo na lang ang tatanggi sa ganitong klase ng alok. Ha? Seryoso ka? Pagkagulat ni Simon. Yes, I'm very serious. Gusto ko magkaanak sa'yo, Simon. Make me feel your love. Di ka agad nakasagot si Simon. Nilapit ni Melissa ang labi at kiniskis ito sa labi ni Simon. Singhot ni Simon ang halimuyak at bango ni Melissa, pero di sumagot ng halik si Simon. Lumayo dahan-dahan ang mukha ni Melissa. Nagtataka ito sa binata. Akala ko ba gusto mo ako? Ano problema? Pagtataka pa rin ni Melissa. Parang may mali eh. Hindi ka naman ganito ah. Pansin ni Simon at tila di ito kumbinsido. Really? Baka naman nagdadahilan ka lang dahil ayaw mo talaga sa akin. Sagot naman ni Melissa. Hindi naman sa ganun. Baliw na lang yata ang aayaw sa'yo pero... Di natapos ni Simon ang sasabihin. I can't believe you. Tumayo si Melissa. Di makapaniwalang tinanggihan siya ni Simon. Here I am offering myself to you at nireject mo lang ako na parang basura? Wika pa ni Melissa. Melissa, ano ba kasi nangyari? Alam kong may dinadala ka ngayon. Hindi mo ugali ang maging ganito. Huwag mo na kasing pahirapan pa ang sarili mo. Nandito naman ako handang makinig sa'yo ah. At saka, bakit ka pa pumunta dito kung hindi mo naman sasabihin sa akin ang pinagdadaanan mo? Wika naman ni Simon. Sandaling nanahimik si Melissa. Inunat ang buhok papunta sa likod. Umupo siya sa gilid ng kama. Tumabi naman sa kanya si Simon at hinimas ang likod ng babae. Okay lang yan, Melissa. Sabihin mo sa akin ang lahat at nakahanda akong makinig. Kalmado ang boses ni Simon. Tumingin sa kanya si Melissa. Wala na kami ni Joshua. Maikling sagot ni Melissa. Ani mo'y nakarinig ng biyaya si Simon, pero mabilis itong napawi sa isipan niya at nang ibabaw ang pagtataka. Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Simon. A week ago, late ako nakauwi ng bahay. Papunta ako sa kwarto nang madaanan kong nakabukas ang silid ni Chloe. Nakita ko si Joshua. Nasa ibabaw siya ng katawan ng kapatid ko. Pareho silang walang saplot. Mabilis umagos ang mga luha sa mata ni Melissa. Napasinghot ito kaagad ng ilong. Namumula ang pisngi at mga mata. Hindi nakapagsalita si Simon. Bagkus ay niyakap na lang niya si Melissa. Baboy siya. Isa siyang demonyo. Dito na nagsimulang mapahagulgul si Melissa sa balikat ni Simon. Dama ng binata ang bigat ng dinadala ni Melissa. Pero bakit si Chloe?
Alam kong hindi ka pagtataksilan ng kapatid mo at basta-basta papatol sa lalaking mapapangasawa mo. Wika ni Simon. Hindi, Simon. Di ko siya masisisi sa ginawa niya. I discovered the truth after that. Wika naman ni Melissa. Ano ba nangyari? Seryosong tanong ni Simon. Si Joshua. Siya ang may kasalanan ng lahat. Pinagsamantalahan niya ang kapatid ko. He abused her and raped her again and again. At hindi namin alam yon. Malaking impact sa kanya ang nangyari. Kaya naman hindi niya masabi-sabi sa amin ang lahat. Tugon ni Melissa. Hayop talaga ang Joshua na yon. Dapat pala talaga binugbog ko na yon noon eh. Kamusta naman si Chloe? Napakamaon na lang si Simon. She's been taken to a specialist. Inaalagaan na siya ngayon ni Daddy. At nagsampa na kami ng kaso laban sa hayop na Joshua na yon. Nakulong na rin siya at sana mabulok siya doon ng habang buhay. Mapapansin ang galit sa mukha ni Melissa. Magbabayad rin yun sa lahat ng kahayupang ginawa niya. Buti nga sa kanya. E ang papa mo, kumusta naman siya? Di ba magkasosyo ang papa mo at ama ni Joshua? Tanong pa ni Simon. Tapos na rin sila. Sa una pa lang ginigipit na ng ama ni Joshua ang papa ko. Gusto niya itong tulungan sa negosyo kapalit ng parental marriage namin ni Joshua. Naging bulag si papa sa lahat. Kaya napilitan siyang ipakasal na lang ako kay Joshua. At kaya lang naman ako nandito para sana magkaayos din tayo. Paliwanag ni Melissa. Simon, nag-reply ako sa sulat mo. Pero di ito napadala dahil nakuha ni Papa ang sulat ko at tinago niya to. Nalaman ko na lang to nung sinabi niya sa akin ng lahat. Lubos akong nag-aalala. I didn't know. Kaya mabilis kitang pinuntahan. Dagdag pa ni Melissa. Napangiti naman si Simon. Inimas niya ang pisngi ni Melissa. Pinawi ang mga luha nito. Hinalikan ng dahan-dahan ang noo ng dalaga. Nag-alala rin ako, Melissa. Akala ko, tuluyan ka nang mawawala sa buhay ko. Handa na sana akong kalimutan ka eh. Pero di ko ginawa. Sagot naman ni Simon. Alam mo, siraulo ka talaga. Napangiti ng bahagya si Melissa. Muli nitong sinandalang ulo sa balikat ni Simon. Ninamnam nila ang sandali. Walang imikan. Tanging ingay ng mga kuliglig sa labas at ang ikot ng industrial fan ang naririnig nila. Kinabukasan, maagang nagsimula ang medical mission. Matapos ang maikling programa, nakasama si Mayor ay dagsaang nagsipila ang mga taong bayan. Isa-isang kumonsulta sa 4 na doktor at isang team ng nurses, pati volunteers. Sa paligid naman ay mahigpit na nakabantay sina Simon at Dennis. Kasama nila ang ilang tropa at mga sundalo. Nagmamasid at umiikot sa paligid. Mainit pa rin ang banta ng terorismo at alam ni Simon na hindi basta-basta magpapatalo ang mga kalaban. 20 milya ang layo mula sa bayan ng Santo Tomas ay matatagpuan ang maliit na baryo. Ang Barangay Silang na kung saan naganap ang kahindik-hindik na krimen at ikinasawi ng 8 katao. Tahimik ang barangay. Walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib. Isang estudyante ng elementarya ang patakbong pumasok dahil ito ay late na. Sumilip pa siya sa homeroom nila at dahan-dahang pumasok. Subalit na bisto siya ng guro at ito'y pinagalitan. Nagsitawanan ng mga bata. Pagkaupo ng bata sa upuang kahoy ay bigla na lang narinig ang serye ng putukan. Kasunod ng malalakas na putok ay ang sigawan ng mga tao sa labas. Kaagad ay lumabas ang mga estudyante at mga guro. Nagimbal sila nang makitang may mga armadong grupo ng kalalakihan na naghahablot ng mga bata. Mga bata! Tumakbo na kayo! Tumakas na kayo! Sigaw ng isang guro sa kanyang mga estudyante. Nagsipulasan ng mga kabataan. Hoy! Tumigil kayo! Nakita ng isang armadong lalaki ang mga batang nagsisilabasan sa kanilang mga silid na tinutulungan ng mga guro nila. Walang awang binaril ng isang armadong lalaki ang isang babaeng guro. Bulagta ito sa sahig at duguan. Nagsigawan ng mga bata at natakot. Hindi nakatakbo ang iba. Sige, huliin ang mga yan! Utos ni Titus na nakasuot ng itim na bonnet.
Hinablot nila ang mga bata at ilang guro. Parang awan nyo na! Palayain nyo na lang ang mga bata! Iyak nang iyak ang isang gurong babae. Napansin siya ni Titus at lumapit ito sa babaeng guro. Halos mapaluhod na kay Titus ang babae. Please, pabayaan nyo na ang mga bata. Wala silang kamuwang-muwang. Patuloy sa pag-iyak ang guro. Yan ang hirap sa inyo mga guro eh. Masyado niyong binubulag ang mga bata. Wala kayong karapatang magturo dito sa lugar na to. Kaya ipapakita ko sa mga batang yan kung anong ginagawa namin sa mga manluloko at mapang-abusong mga gurong tulad ninyo. Wika ni Titus. Aray! Sinabunutan ni Titus ang babaeng guro. Napaangat ang ulo nito at tumingala sa langit. Pumwesto sa likod ng guro si Titus at hinugot ang kanyang mahabang itak. Habang nakaluhod at nakatalikod ang guro, ay mabilis na hiniwa ni Titus ang harap ng leeg ng guro. Napahawak ng mahigpit ang guro sa isang braso ni Titus habang hinihiwa niya ang leeg ng kawawang guro. Nagsigawan ang mga batang nakakita. Dahan-dahang nilagari ang leeg ng guro hanggang sa mapugot ang ulo nito. Inangat pa ni Titus ang pugot na ulo ng babaeng guro at pinakita sa mga nagigimbal na mga bata at iba pang bihag na guro. Subukan ninyong tumakas. Pupugutan ko rin kayo ng ulo! Nakangiti pa si Titus. Takot na takot ang mga bata at guro. Ipinasok ang halos 20 bata at 6 na guro sa 2 van na dala ni na Titus. 4 ang sasakyan ng grupo ni Titus. 2 pickup trucks na may automatic machine gun sa likod ang nakapwesto sa harap at likod ng nakapilang sasakyan. Nasa gitna naman ang 2 van na pinaglagyan ng mga bihag. Mabilis sumarurot palayo ang mga terorista. Nagmamadali namang lumapit ang isang pulis kay Dennis. Sir, sinala kayo ng Black Triangle ang Barangay Silang at nangidnap ng mga bata at guro sa elementarya. 4 na rin ang pinatay nila at isa dito ang pinugutan ng ulo. Bulong ng isang pulis. Ano? Teka, asan si Captain Reyes? Kontakin niyo siya at maghanda kayo ng team. Utos kaagad ni Dennis. Yes sir. Sabay umalis ang pulis. Napansin naman ni na Simon at Maylene ang kakaibang pangyayari kaya lumapit ang 2 kay Dennis. Dito sinabi ni Dennis ang mga pangyayari. Pero nakiusap siyang itago muna ito para hindi magambala ang medical mission ng mayor ng Santo Tomas. Nagkatinginan lang sina Simon at Maylene. Nairadyo kaagad sa kampo ang insidente kaya naghanda si Captain Eric Reyes bilang team leader para tugisin ang tumakas na grupo ng terorista. Si Captain Reyes ay isa sa mga bagong talagang officer at saktong na destino malapit sa unit ni Dennis. Hindi umabot ng kalahating oras ay nakalikom na ng isang platoon si Captain Eric at sumakay na sila sa isang military truck at jeep. Kasunod pa nila ang isang armored vehicle. Mabilis lumabas ng kampo ang tropang gobyerno at patungo sa exit point ng Barangay Silang. Lubak-lubak ang daan patungong barangay kaya hindi makapagharurot ang 3 sasakyan. 2 kilometro na lang at makakarating na sila sa Barangay Silang nang biglang tumagilid ang isang sasakyan. Sunod-sunod na sumabog ang mga itinanim na bomba sa gilid ng daan. Nagulat ang mga tropa sa patibong. Tinamaan ng isa pang bomba ang nahirapan ng nauunang military truck at tumihaya ito sa gilid ng kalsada. Napahinto naman ang military jeep at ang isang armored car. Sumambulat sa mga tropa ang ingay ng mga rifles nang di nila nakikitang kalaban. Nasa kanang bahagi ng kalsada ang pinanggalingan ng mga putok at nasa tuktok ang mga ito ng isang masukal na burol. Ambush! Tinamaan ng ulan ng mga bala ang bakal ng mga sasakyan ng mga sundalong kinontak ni Dennis para sana rumisponde sa pinangyarihan ng insidente. 2 tropa na galing sa truck ang tinamaan kaagad at bumulagta. Habang nagsitakbuhan naman ang iba pa para makahanap ng mapagtataguan. Nagtago ang mga sundalo sa nakatihayang truck habang tinatadtad ang kabilang bahagi ng mga bala. Basag-basag ang mga salamin at gumuhit ng linya ang bawat butas na tumama sa katawan ng truck. Ang nasa jeep naman ay bumaba rin sila at nagtago sa sasakyan. Umiikot ang armas ng armored at tumutok ito sa burol kung saan nagtatago ang mga kalaban.
Nagpaputok ang armored kasabay ng pagpapaputok ng mga sundalo. Subalit hindi pa rin umaatras ang mga kalaban. May isang kalaban na may dalang rocket launcher at tinutok ito sa armored vehicle. Mabilis na lumabas ang rocket mula sa burol. RPG! Sigaw ng isang sundalo. Wasak ang harapan ng armored vehicle nang ito ay sumabog at nasunog. Lumabas pa ang ilang buhay na nasa loob ng sasakyan pero mabilis silang natamaan ng bala ng snipers. Shit! Trap na tayo! Kailangan nating makaalis sa kill zone! Wika pa ni Captain Eric. Naghahanap ng pwedeng mapagtataguan pero cleared area ang nasa kabilang bahagi ng kalsada at pwede silang tamaan ng mga bala. Isa pang rocket ang lumabas bigla. Tinamaan ng military jeep at halos lumipad ito. Tumilapon ng mga sundalong nagtatago dito. Kasama na dito ang wala ng buhay na katawan ni Captain Eric Reyes. Ang iba pang nasa open field na ay pinaulanan pa ng mga bala. Halos mapasayaw sa mga tama ang bawat sundalong minalas. May ilan namang nakagapang papunta sa truck. Halos isang squad na lamang ang natira sa kanila. Hindi na sila makaradyo pa dahil kasama sa napatay ang radio man nila at wasak ang dalang radyo. O Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang mga anak ko. Panalangin ng isang sundalong ama dahil sa takot na maaari na siyang mamatay. Ang ilan ay sinusubukang lumaban pa pero di makaporma dahil sa tindi ng volume fire ng kalaban. Nawawalan na sila ng pag-asa. Isang rocket na lang ay pwede na silang isunod. Sa ibabaw ng burol ay nagmamadaling mag-reload ng rocket ang isang terorista. Sinalpak nito kaagad ang rocket at tinutok naman sa truck. Nakangiti pa itong ikakalabit ang gatilyo nang masight na ang target. Isang motorsiklo ang biglang lumabas sa likod ng mga halaman. Nasa area ito nang makita ng rocketeer. Nasa kaliwang bahagi nito ang paparating na motor. Binangga ang may hawak ng RPG ng motorsiklo at sa bilis ng sasakyan ay dumiretso pa ito sa katabi na terorista. Dalawa kaagad ang napatay at durug-durogang katawan na animoy dumaan sa isang makina ng gilingan. Napalingon sa kanan ng ibang terorista para tignan ang nangyari sa kasama nila pero may isang lalaki ang di nila kilalang nakalapit sa kanila. Nagpaputok kaagad ito ng baril. 4 sa kanila ang napatay ng di nakikilalang tao. May nakapasok! Paputukan nyo! Sigaw ng isang terorista. Gumulong-gulong sa lupa ang lalaki para di tamaan ng bala at nakapagtago sa likod ng isang puno. Nagreload ito ng dual handguns niya at bumunot ng isang granada sabay hagis. Granad! Di na nakapagsalita pa ang kalaban nang sumabog ang granada at 3 ang tumilapon. Nakita pa ng ilang sundalo ang pagtilapon ng isang kalaban mula sa burol at nahulog pa sa kalsada. Dito na nila napansing hindi na sa kanila nagpapaputok ang mga kalaban. Anong nangyayari sa itaas? Tanong ng isang sundalo. Sir! Isang tinig ng babaeng nakasibilyan at nakamotor ang lumapit sa mga sundalo. Oh, gumabaw! Anong ginagawa mo dito? Pagtataka ng isang sundalo. Sir! Tulungan niyo si Sir Simon! Siya lang mag-isa ang nagmaneuver sa mga kalaban sa taas! Pag-aalala ng babaeng pulis. Ano? Gulat ng sundalong kausap niya at napatayo ang iba pang tropa sabay titig sa burol kung saan patuloy ang bakbakan. Isang malakas na flying kick ang sinalubong sa mukha ng isang terorista at nabitawan nito ang rifle. Sinalo ito ni Simon at sinipa pa ang isang lumapit na terorista na may dalang gulok. Tinamaan ito sa tiyan. Bulagta ang nasipa na kalaban ng barilin ni Simon. Hindi maaari ito. Bulong ng isang kalaban nang makitang mag-isa lang hinarap ni Simon ang mga kasamahan nito. One by one ay bumabagsak ang mga to. Halos paubos na sila at wasak na ang formation nila. Nagkawatak-watak na sila. Tuloy pa rin si Simon sa atake. Nagtatago ito sa mga puno at mabilis na nagmamaneuver. Kahit malikot ito ay asintado pa rin niya ang mga kalaban. May nakaharap siyang magaling magtago sa puno kaya binaril niya ang sanga sa itaas
at natamaan ng kalaban. Nakalabas ito sa pinagtataguan at binaril ito ni Simon sa ulo. May dalawa pang gamit ang machine gun at AK-47. Hindi nakaporma si Simon pero gumulong siya bigla mula sa pinagtataguan at inasinta ang mga binti ng kalaban. Natigil ang pagbaril ng mga ito at ito ang naging momentum ni Simon para patamaan sila sa ulo at dibdib. Yeah! Biglang may nakayakap kay Simon na isang kalaban. Di makapalag si Simon. Mamatay ka! Isa pang nakaitim na terorista ang may hawak ng itak at sinugod si Simon sa harapan. Todo pa rin ang kapit ng isa kay Simon. Umaga ang terorista pero napaikot ni Simon bigla ang nakayakap sa kanya at ito ang nataga sa likod. Ah! Nakawala si Simon at mabilis humarap sa dalawang terorista. Nakatihaya si Simon sa lupa nang pagbabariling niya ang dalawang kalaban. Lusob! Lusubin siya! Sigaw ng isang terorista at nagpaulan ng bala kay Simon. Nakatago naman sa isang malaking bato ang binata. Patuloy ang sigaw ng terorista pero napansin ni Simon na humihina ang lakas ng boses nito. Lumabas si Simon sa pinagtataguan at napansing umatras na pala ang mga to. Sumigaw lang ng lusob para takutin siya at hindi habulin ng mga terorista. Dumura si Simon at humugot ng yosi. Nagsindi ito at tinignan ng dami ng napatay niyang terorista sa paligid. UP ang yosi niya, kaya isang hit-hit lang ang ginawa niya, tsaka tinapon ng sigarilyo. Bumaba na siya ng burol at sinalubong ng mga sundalo. Sir! Inspector Simon! Sumaludo ang isang tropa kay Simon. Sir, kamunti ka na kami kanina. Buti nakarating kayo. Hingal pa ng isang sundalo. Kamusta ang kalagayan nyo? Ilan ang natamaan? Tanong ni Simon. Marami ang nalagas sa amin, sir. Mukhang planado nila ang lahat. Sagot naman ng sundalo. Pansin ko nga eh. Asan si Reyes? Tanong muli ni Simon. Andun, sir. Tinuro ng isang sarhento ang bangkay ni Captain Eric sa gilid ng kalsada. Nalungkot naman si Simon sa nakitang sinapit ng sundalo. Gumabaw, bumalik ka na para i-report ang nangyari. Ako na muna ang bahala rito. Utos ni Simon. Yes, sir. Pinaharurot ka agad ni Maylene ang motor niya. Sarge, magtulungan tayong ipunin sa gilid ang mga kasama ninyo at maghanap kayo ng dahon ng saging para ipantakip sa mga bangkay. Utos naman ni Simon sa sarhento. Yes, sir. Mabilis na nagsihiwalayan ng mga tropa. Low moral ang lahat at nanginginig pa ang ilan. Hindi inakalang madugong ambush ang nakasalubong nila. Tahimik ang mga tropang inalalaya ng paglinya ng mga bangkay. Malungkot at nasasaktan sa nakitang sinapit ng kanilang mga kasama at kaibigan. Ang iba ay di maiwasang maluha, samantalang puot at galit naman ang naghari sa puso ng ilan. Sir, sabihin nyo lang, habulin ba natin ang mga yon? Di pa sila nakakalayo sa ngayon. Mungkahi ng isang sarhento. Huwag na, Sarge. Baka may magabang pa sa atin. Kailangan natin ng trackers para matunton ang pinagdalhan nila ng mga hostages nila. Magbabayad sila sa pag-abuso nila sa bayang to. Sagot naman ni Simon. Naging matunog sa balita ang pangyayari. Mabilis kumalat sa radyo at telebisyon ang madugong bakbakan pero hindi na idinitali pa ang ginawa ni Simon para maproteksyonan ng kanyang identity bilang isang intel officer. Napayakap naman ng mahigpit si Dennis sa kaibigan sa tindi ng pag-aalala. Nanlumo ang lahat sa dami ng casualties pero nabuhayan sila nang marinig ang ginawa ni Simon. Halos lahat ng tropa at kasundaluhan ay napasaludo sa kabayanihan ni Simon. Lumapit ang isang brigade commander kay Simon, si Brigadier General Panchito Diaz. Sumaludo si Simon sa opisyal ng sundalo. Simon, iho, what you did is both reckless and dangerous. Pero nagpapasalamat ako sa iyong husay at nailigtas mo ang mga tao namin. Buti, napagbayad mo ang mga goddamn terrorist na yun. You're an instrument to valor, Inspector Manalo. Kung hindi ka lang sa intelligence mas marami pang makukuha mong achievements in the field. I'm sure of it. Wika ng opisyal kay Simon. Thank you, sir. Sabay nakipagkamay sa general.
Sa susunod magpasabi ka sa mga binabalak mo ha. Nabigla ako sa kwento ng mga tropa sa'yo. Bok, hindi ka si Arnold at Rambo. Buti di ka tinamaan dun. Uwi ka naman ni Dennis. Oo, pasensya na po sir. Swerte lang ako dahil sa agimat ko. Nilabas niya ang kwintas na heart ang pendant. Pamana ito ng lolo niya. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Bok. Tsaka anong magagawa niyang pampaswerte mo, iisa lang ang buhay natin. Sagot naman ni Dennis. Ganon? Baka naman bigla mo na akong ilips-lips niyan, Bok. Biro pa ni Simon. Pusang alaws ka, Bok. Nagawa mo pong magbiro sa sitwasyon natin. Bumalik ka na nga sa quarters mo. Balita ako kay Gumabaw Tanong ng tanong daw si Melissa sa kalagayan mo Napangiti lang si Simon at nagpaalam na sa admin office. Dumiretso na siya sa quarters niya. Pagpasok niya sa silid ay napatayo kaagad mula sa kama si Melissa at niyakap siya ng mahigpit. Oh Diyos ko, pinagkalala mo talaga ako. Ano nangyari? Salubong kaagad ni Melissa. May ambush Ang daming namatay sa mga sundalo. Sagot naman ni Simon. I heard. At narinig ko ring nilusob mo raw mag-isang mga kaaway. Totoo ba yon? Di sumagot si Simon at napakamot lang ng ulo. Sinampal ka agad ni Melissa si Simon. Aray! Ba't mo ako sinampal? Pagtataka ng binata sabay na pahawak sa pisnging namumula. How could you? Lubos ako nag-alala sa'yo. Bakit mo yung ginawa? Gusto mo bang mamatay ha? Matalas ang tingin ni Melissa kay Simon. Melissa, relax, okay? Mahinahong sambit ni Simon. Relax? Gusto mong mag-relax lang ako? Gago ka ba o baliw? Sermon pa ni Melissa. Okay, pasensya na. Hindi na maulit pa. Promise, hindi na. Natigil naman ang tila pag-iinit ng ulo ni Melissa. Niyakap na lang ni Simon ang babae. Huwag mo na ulit akong pag-aalalahin ng ganito. Kundi, hindi nakasalita si Melissa nang halikan nito ni Simon sa labi. Dahan-dahang napapikit ang dalaga. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ng mahigpit ang binata at sumagot ng halikan. Lumalalim ang kanilang paghinga. Maingat at banayad ang paghalik ni Simon sa malambot na labi ni Melissa. Ramdam niya ang init ng hinga ng dalaga. Maging ang mabango nitong kutis ay amoy na amoy niya. Lumipat ng halik si Simon at bumaba ito sa gilid ng bibig, papunta sa baba ni Melissa. Sinamyo ang halimuyak ng leeg ng dalaga at ipinasada ang kanyang nag-aalab na mga labi. Ang bango mo, Melissa. Bulong ni Simon. Bahagyang napakagatlabi si Melissa. Umikit ito at dinama ang kiliti ng mga halik sa leeg nito. Patuloy lang ang paghalik ni Simon. Padampi-dampi at minsan ay medyo ngumangat-ngat pa. Napayakap sa kanya ng mahigpit ang minamahal niyang si Melissa. Tinulak siya ng babae at napasandal siya sa pinto. Inabot ni Melissa ang doorknob at nilock ito. Napangiti si Simon sa ginawa ni Melissa. Halos kalahating oras ang lumipas. Parehong hingal na hingal ang dalawa. Pawis na pawis. Naghalikan pa sila ulit. Maalab na halikan. Nagyakapan at nagpapalitan ng halik. Ngumiti si Simon kay Melissa. I love you, Melissa. Ngumiti rin ang dalaga. I love you too, Simon. Kasunod nito ay naghalikan pa sila ulit. Sa wakas ay nagkaaminan na rin ang dalawa sa totoo nilang nararamdaman. Masayang masaya si Simon dahil tinanggap na siya ni Melissa. Binuhat niya ang mahal niya at binagsak ulit sa kama. Nagtawanan ng dalawa at magkatabing humiga. Pinatong ni Melissa ang binti sa katawan ni Simon at humarap siya dito. Napansin ni Melissa ang kwintas ni Simon. Inawakan nito ng dalaga. Ano yan? Sabay turo sa kwintas ni Simon. Ah, ito ba? Pinamana to ng lolo ko sa akin. Naniniwala akong nagbibigay sa akin to ng swerte. Sagot naman ni Simon.
Talaga lang ah. Ano pala to? Puso? Tanong ni Melissa. Oo, heart pendant. Yan ang guardian angel ko. Sabay ngiti ni Simon. Oh, ako. Hindi mo ba ako guardian angel? Biro pa ni Melissa. Siyempre, ikaw ang pinaka-guardian angel ko. Hinimas pa ni Simon ang pisngi ni Melissa. Simon, ipangako mo sa akin palagi kang mag-iingat ha. Huwag na huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina. Malumanay na sambit ni Melissa. Hindi ko alam kung magagawa kong mangako niyan, Melissa. Kasama na sa trabaho kong ganyang panganib. Sagot ni Simon. Pero iba pa rin ang nag-iingat. Kaya ayokong mangyari pa ulit yung kanina, understood? Wika naman ni Melissa. Wow! Binibigyan mo ba ako ng orders? Napangiti ang dalaga. Ako na ang kasintahan mo, Mr. Manalo. My words, your loss. At kailangan mong sumunod. Or kung ayaw mong mas malala pa sa teroristang makabangga mo. Nakataas pa ang isang kilay ni Melissa. Yes ma'am, ang sarap naman pakinggan ng girlfriend ko. Sabay saludo ni Simon at napangiti ang dalaga. Kaya kung gusto mong i-maintain yan, sumunod ka sa akin, okay? Ngumiti si Simon at hinagka ng noon ni Melissa. Umikit ito at alam niyang makakatulog siya ng masaya. Ano nangyari? Galit na tanong naman ni Jacobo nang makarating ang ambush team niya. Di na umabot sa 10 nakabalik. Ginulat kami nung Simon na yon. Naisahan niya kami, Commander. Hindi namin inaasahan ang galing niya. Sagot naman ng tauhan. Si Simon na naman? Ilan ang kasama niya? Tanong ni Jacobo. Mag-isa lang siya, Commander. Mag-isa niyang nilagay sa mga kasamahan namin. Tugon naman ng tauhan ni Jacobo. Ano? Mag-isang tao lang? Paano nangyari yon? Pagtataka ni Commander Jacobo. Mabilis siya, Commander, at asintado. Tila hindi naman makapaniwala ang ibang nakikinig. Mabilis? Asintado? Bakit kayo ganyan magsalita? Mukhang pinupuri niyo pa ang hayop na yon. Galit na wika ni Jacobo. Hindi naman po, Commander. Pero talagang magaling siya. Katwira naman ng tauhan. Isa tong malaking kahihiyan! Binagsak ni Jacobo ang baril niya sa lamesa. Huwag kang mag-alala, Jacobo. Dahil sa mga bihag natin, mas mahihirapan silang harapin tayo. At ako nang bahalang tumapos sa Simon na yon. Kung nakalusot man siya sa iba, sa akin ay hindi na. Wika pa ni Titus. Siguraduhin mo yan, Titus. Ayokong magkabulilyaso ang plano natin. Ani Jacobo. 3 araw matapos madukot ang mga estudyante at guro, ay nagpadala ng isang videotape ang Black Triangle sa punong opisinang panlalawigan. Dito napanood ng gobernador ang demands ng mga terorista. Sa video ay kitang nakaluhod ang mga guro sa harap ng kamera at nasa likod nila ang nakabonet ng mga terorista. Nakamaskara din si Titus na siyang nagsabi ng kanilang demand. Iniling nila ang 20 million pesos kapalit ang mga hostages. Binigyan ng 2 linggong palugit ang gobernador para ibigay ang hinihiling nila. Dahil kung hindi ay papatayin nila lahat ang mga hostages. Pinagbabawalan rin nila ang mga pulis at sundalo na maglunsad ng opensiba para sila itugisin. Dahil pag may mamataan silang nag-ooperate ay hindi sila magdadalawang isip na pumatay ng isang hostage at ipapakita pa nila ito sa video. Napatalikod ang gobernador at hinimas ang noo sa problemang kinakaharap. Kasama niya sa opisina ang mayor ng San Juan na si Mayor Belmonte. Isang opisyal ng gobyerno na lihim na sumusuporta sa mga terorista. Masyadong mataas ang demand ng mga bandidong to. Talagang planado nilang lahat. Wika pa ng gobernador. Gov, kung mabuti pa handa na lang natin ang ransom money. Hindi nagbibiro ang tulisang yan. Kilala ko ang estilo ng mga yan. Sabat pa ni Mayor Belmonte. Hindi natin dapat ibigay ang demands ng mga rebelde.
Ano pang mukhang may papakita ko sa publiko kung malalaman nilang madali lang tayong matakot? Wika naman ng gobernador. Gov, isisikreto lang natin to. Ipalabas na lang nating napasok ng mga kapulisan ko ang kampo at nirescue ang mga hostages. Madali lang gumawa ng report. Mungkahi pa ni Mayor. Pero Belmonte, hindi ganyang kadaling makakuha ng pera. 20 milyones ang demand nila. Saan natin kukunin yan? Wika ni Governor. Kunin na lang natin sa budget. Mungkahi naman ni Mayor Belmonte. Hindi ganun kadali yan, Belmonte. Baka masilip tayo nito. Pangamba ng gobernador. Pero Gob, buhay ng mga inosente ang magiging kapalit kung magmamatigas tayo. Tsaka pag isasali pa natin ang mga sundalo at military police, baka mas lalaki pa ang problema. Baka bumawas pa niya ng pumupunta sa bayan ng Santo Tomas kung malaman nilang nagkakagulo dahil sa bakbakan. Git naman ni Mayor Belmonte. Ewan ko, Belmonte. Napahawak ulit ang matandang gobernador sa ulo niya. Bagong ligo at nakaporma na si Simon. Nakahanda na para magtrabaho. Nakaharap siya sa salamin at inaayos ang sarili nang lumapit sa likuran niya si Melissa. Ang bango naman ng mahal ko. Inamoy-amoy ni Melissa ang leeg ni Simon at niyakap ang likod ng binata. Siyempre, dapat tayong magpabango. Makikipagsalanguha tayo sa labas. Malay mo may makilala tayong magaganda at sexy. Biro pa ni Simon. Sinapak bigla si Simon sa tagiliran. Subukan mo lang. Babala ni Melissa. Ito naman di na mabiro. Alam mo namang sa'yo lang ako baliw na baliw eh. Hinarap niya si Melissa at hinawakan ang mga pisngi. Nilapit ang labi at hinalikan ng nobya. Grabe. Di ko akalaing magiging tayo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Sana palagi na lang ganito, no? Dalangin ni Simon. Ang alin? Ganito ba? Sabay hinalikan sa labi si Simon. Lumaban rin ang halikang binata at niyakap ang nobya. Matagal naghalikan ang dalawa bago bumitiw sa isa't isa. Grabe ka pala humalik, mahal. Saan mo natutunan yan? Tanong pa ni Simon. Really? You're gonna ask me now? Napangiti si Simon. Oo naman. Tsaka, di ko rin inaasahang di ka na pala birhen. Wika naman ni Simon. Wait, dismayado ka ba dahil hindi ikaw ang nakauna? Tumalas ang titig ni Melissa. Hindi naman sa ganun, mahal. Pero napahinto si Simon sa pagsasalita. No, it's okay. Ayos lang, Simon. Suminyas ng stop ang kanang kamay ni Melissa. Ayaw nitong maging mitsa pa ito ng away nila. Pasensya na, mahal. Pero di naman kita ginajudge eh. Mahal kita kaya handa akong tanggapin ang lahat ng sikreto mo sa buhay. Hinawakan muli ni Simon ang pisngi ng dalaga. It's fine, mahal. Niyakap naman ni Melissa si Simon ng buong higpit. It was back in New Orleans. Bulong bigla ni Melissa. Ha? Sambit ni Simon. My first was in New Orleans. 15 pa lang ako nang may nakilala akong lalaki. I met this guy. Malambing siya at naging close agad kami. Pero mga bata pa lang kami nun. Tsaka naging mapusok kami. Sweet na ngiti ang ipinakita ni Melissa. Siya ang first boyfriend mo? Tanong ni Simon. Nope. Pero siya yung nakauna. Sagot ni Melissa. Oh, friends lang kayo pero may nangyayari sa inyo? Gulat naman ni Simon. Bakit hindi? It's all part of the learning. At tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi pa nalalaman ng isang dalagitang tulad ko noon. Even the one I gave you. Kagatlabi pa si Melissa matapos magsalita. Grabe ka rin ha. Bilib ako sa iyo, mahal, at ang swerte naman ng mokong na yun. Hanggang ngayon kaibigan mo pa rin siya? Tanong pa ulit ni Simon. I guess, pero hindi na kami nagkita pagkatapos nun. Umalis siya sa States at umuwi sa Pinas. 17 na ako noon during those times. Nagkaroon agad ako ng boyfriend at sa mga panahon ding yun ay nagsimulang ipakilala sa akin ni Papa si Joshua.
Nawala ang ngiti ni Melissa matapos mabanggit ang pangalan ni Joshua. Okay, hayaan na natin yan, mahal. Anyway, kailangan ko na umalis. Mamaya lalabas tayo, okay? Wika naman ni Simon na nakangiti. Sure, ingat ka ha. Bilin pa ni Melissa. I love you. Sagot ni Simon. I love you too, Simon. Lumabas ng silid si Simon na nakangiti pa rin. Maging si Melissa ay masaya rin. Sa kabilang dako, sa kampo naman ng mga bandido, ikinulong nila ang mga hostages sa magkakahiwalay na kubo. Hiwalay ang mga bata sa mga guro. Lahat ng gurong nakuha nila ay mga babae at halo-halo naman ang mga bata. Sa 6 na gurong bihag ay 4 dito ang medyo bata-bata pa. May kagandahan din ng 2 sa mga guro na siyang hindi maiwasang sulyapan ng 2 bantay na bandido. Dahil malayo sila sa kabihasnan, talagang tigang na ang 2 lalaking may masamang balak sa mga guro. Sa kubong piitan ng mga guro ay nakabantay sa labas ng pinto ang 2 manyakis na bandido. Sumulyap-sulyap pa ang 2 at napansing walang taong makakakita sa kanila. Sumenyas ang isa sa kasama nito. Pumasok ang isa sa kubo. Nilapitan ng 2 gurong nakatali ang mga kamay. Hinatak kaagad ng bandido ang isa. Bitiwan mo siya! Sigaw ng isang matandang guro. Hoy tanda! Tumahimik ka ha! Sagot ng bandido sabay hila ng malakas sa babae. Wag po! Saan niyo po ako dadalhin? Tanong pa ng guro. Tumahimik ka kundi papatayin kita! Tinutok pa nito ang rifle sa mukha ng babae. Tinignan din nito ang isa pang babae. Biglang sinenyasan ng kanyang kasama. Lumapit ito sa pangalawang babaeng guro at hinila rin ito. Maawa po kayo sa amin! Wag po! Pakiusap pa ng guro pero bingi na ang 2 lalaking hayok sa laman. Tigang na ang 2. Sapilit ang hinila ng 2 bandido ang 2 magandang guro at inilabas ng kubo. Dinala ang 2 sa isang taniman ng mga saging na di ganong kalayo sa kampo nila. Iniga ng 2 ang mga guro sa mga dahon ng saging. Wag po! Maawa na po kayo sa amin! Panayang iyak ng babaeng guro. Tahimik! Alam mo bang ilang buwan nang di nakakatikim ang alaga kong birdie? Ngayon, maliligo na tong alaga ko sa lawa ng ligaya. Binuksan nito ang zipper at nagmamadaling maghubad ng pantalon. Wag! Wag! Sigaw ng sigaw naman ang kabilang guro na sapilit ang hinuhubad ang suot niyang pantalon. Pinipigilan ng bandido na tuluyang mahubad ang suot niyang pantalon. Tumigil ka kundi puputang kita! Inapakan ng bandido ang ulo ng guro. Aray! Aray! Wag! Di na makapalagpa ang babae ng tuluyang mahubad ang pantalon. Kitang-kita na ang underwear niyang kulay pula. Aking ka ngayon. Takam na takam ang bandido. Pinukpok ng bat ng AK-47 ang likod ng ulo ng isa sa mga bandido. Natumba ito at ang kasama naman nito ay itututok na sana ang baril. Sige, subukan mo! Tinutukan ng bandido ng AK-47 sa mukha at di na nakapalag. Commander Hakubo! Gulatang napukpok na bandido. Ano sa tingin niyo ang ginagawa ninyo? Galit na nagtanong si Hakubo habang nakatutok ang baril sa isa sa tauhan niya. Dumating pa ang 2 kasamahan ni Hakubo at tinutukan rin ng mga baril ang mga kasamahan nilang nagtatangkang manggahasa sa 2 guro. Commander, tinuturuan lang namin ng leksyon ng mga babaeng to. Katuwiran ng bandido. Leksyon? Wasak ang noo ng isang tauhan ng tamaan ng bala. Napasigaw ang 2 babae sa takot. Walang nakasulat sa mga pinaglalaban natin na pwede kang magsamantala ng babaeng walang kalaban-laban! Wika ni Hakubo. Bakit, Commander? Bakit kailangan mo pang patayin ng isang kasamahan natin? Dahil lang sa mga walang kwentang gurong yan? Tanong naman ng isa pang tauhan ni Hakubo na gustong mang-rape ng babae. Isa ka pa! Sige, kunin ang baril niya at ikulong yan.
Ayokong may gumagalaw sa inyo nang di ko nalalaman. Tandaan niyo to. Ako, ang batas dito. Ang salita ko ay salita ng kilusan. Ang gawain ko ay gawain ng kilusan. Huwag niyong kakalimutan yan. Sabay talikod ni Jacobo at umalis kasama ang mga tauhan na dinala ang dalawang guro. Samantala, isang personalidad na nakilala lang sa alias na Ipis ang sinusundan ni na Simon at Mylene. Ito ay isang arms smuggler at base na rin sa nakalap na impormasyon ni na Simon ay ito ang isa sa mga nagsusupply ng mga armas sa grupo ni Jacobo. At sa isang lumang tambakan ng mga sasakyan ang magiging tagpuan ni Ipis at ng ilang buyers na di pa nakikilala ni Simon. Marumi at tambak na mga lumang sasakyan ng lugar. Bakal at kalawang nabasa ang amoy sa paligid. Madilim na at medyo umaambon. Maingat na nagtago ang dalawa habang tinitignan ang paligid. Pumasok sa isang lumang bus at nagtago si Mylene habang si Simon naman ay nagtago sa mga nakatambak na drum malapit sa isang malaking abandonadong bodega. Tinignan ni Simon ang relo niya at mag-aalas 8:30 na. Maya-maya ay may dumating na 3 mamahaling sasakyan. Uminto ang mga ito sa harap ng bodega. Lumabas ang ilang armadong mga lalaki. Pumasok ang grupo sa bodega at may naiwang 2 sa labas na nagsindi pa ng yosi. Ilang minuto rin ay may dumating na isang ice cream truck. Medyo burado ang picture ng ice cream at mukhang luma na. Huminto ito sa gilid ng bodega at lumabas naman ang 3 lalaki. 2 macho at 1 payat. Nang makita ni Simon ang payat, ay sumulyap siya sa pinagtataguan ni Mylene. Tumango si Mylene. Kumpirmadong si Ipis na ito. Payat at matamlay ang kulay ng balat ni Ipis. Medyo malalim ang mga mata at may tattoo sa gilid ng leeg. Nakasuot ito ng blue na jacket at suminghot pa ang isang kamay. Sumenyas ito sa 2 kasama. Naglatag sila ng isang stainless table na digulong. Dito nilatag ang 2 malaking bag na kulay itim. Tila mabigat ito nang itulak ng isa sa tauhan ni Ipis at pumasok na sa loob ng bodega. Matapos makapasok sina Ipis ay lumabas naman sa pinagtataguan si Simon. Dahan-dahang lumapit sa isang bantay sa labas. Nasa likuran nito si Simon at biglang hinablot ang leeg ng lalaki. Tinakpan ni Simon ang bibig ng lalaki habang sinasakal ang leeg. Dahan-dahan itong nawala ng malay. Nagulat bigla ang pangalawang bantay nang makitang hinihiga na ni Simon ang kasama nito. Bumunot ito kaagad ng baril. Isang palo sa ulo mula kay Mylene ang tinamo ng lalaki at natumba rin ito. Mabilis na sinalo ni Mylene ang lalaki para hindi ito mag-ingay pagkabagsak. Inila nila ang 2 walang malay at tinali sa gilid bago sila maingat na lumapit sa nakabukas na malaking pinto ng bodega. Sumilip sila sa maliit na siwang ng kahoy na pinto at nakitang maraming armado sa loob ng bodega. Magkakaharap-harap sila. May iisang liwanag na nagmumula sa isang malaking fog light sa loob at kita ang lahat ng lalaki. Wala bang sumunod sa inyo? Tanong ng lalaking buyer na balbasarado. Armado ito at may dala pang mahabang itak sa kaliwang bahagi ng bewang. Maingat akong tao. Tulad ng dati. Narito na ang mga bakal nyo. Kailangan ko lang makita ang pampagana. Sagot naman ni Ipis habang nilalaro niya ng isang punyal ang kuko ng kamay. Sumenyas ang buyer at may ipinakitang 2 maleta na puno ng pera. Napangiti si Ipis at kinuha ng macho niyang kasama ang mga pera. Si Titus yung buyer na yun Pero nakapagtataka. Bulong ni Simon. Anong nakapagtataka, sir? Di ba positive naman ang info na bumibili nga ng mga gamit ang mga tauhan ni Jacobo kay Ipis? Saad naman ni Mylene. Oo, alam ko. Pero ang ipinagtataka ko, ang ilang kasama ni Titus na nasa likuran niya sa bandang kanan. Tinignan ni Mylene nito at may 4 na lalaking disente ang kasuotan at mukhang hindi mga bandido. Karga nila ang tigi-isang M14 rifles. Bakit, sir? Anong meron sa kanila? Tanong ni Mylene. Mga tauhan ni Mayor Belmonte ang mga yan. Bakit nariyan sila? Alam ba to ni Mayor? O baka namang kasabot nila si Mayor?
Napatingin si Maylin kay Simon na tila nagulat sa paglalahad nito. Very good. Ganyan ang gusto ko sa inyo mga bandido eh. Magaling kayong tumupad sa usapan ng bisnes. Matapos pumalakpak ay nagpasalamat si Ipis kina Titus. Tumango naman si Titus sa tinutusan ng mga kasama na dalhin ang mga baril. Kailangan nating malaman kung anong koneksyon ni Mayor kay Jacobo. Wika ni Simon habang sumisilip. Subalit may isang tauhan ni Jacobo ang lumabas sa backdoor ng bodega at naglakad papunta sa harap ng gusali. Nanlaki ang mga mata nito nang makita sina Simon. Hoy! Sigaw nito at bumunot ng baril. Binaril ka agad dito ni Maylin. Ano yun? Sigaw ni Titus nang marinig ang barilan. May mga tao sa labas! Sigaw pa ng isang tauhan ni Titus. Tarantado kay Ipis! Sabi mo malinis dito! Nagtutukan ng baril ang dalawang grupo. Ep! Di ako nasundan. Ano ba kayo? Sagot naman ni Ipis habang hawak ang isang handgun na nakatutok sa noo ni Titus. Magsikalat kayo! Hanapin nyo at patayin ang nakapasok! Utos ni Titus. Nagsilabasan kaagad ang mga tauhan ni Titus. Samantalang si Ipis naman at ang dalawang kasama niya ay mabilis na pumunta sa ice cream truck nila. Inaandar niya to pero wasak na pala ang wiring ng sasakyan. Puta! Sino ba'y gawa nito? Napasilip si Ipis sa paligid. Maging ang mga sasakyan na dala ni na Titus ay flat ang mga gulong at di makaandar. Nagkalat kaagad ang putukan. Ilan din ang tinamaang mga tauhan ni Titus. Nakita naman sina Simon at Maylin na nakatago sa kabilang bahagi ng compound at pinaputukan din sila. Tiniente! Mabuti at dumating ka. Pinadali mo lang ang paghahanap namin sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay dito! Sigaw ni Titus habang nakatago sa isang lumang truck. Inutusan nito na magmaneuver sa likod ang mga tauhan. Huwag ka nang umasa, Titus! Dahil iisa-isahin ko ang mga tauhan mo at ihuhuli kita para malaman mo ang pagkakamali mong banggain ako! Sagot naman ni Simon at nakipagpalitan pa ito ng putok. Si Miley naman ay pumwesto sa kabilang bahagi at nakita ang ilang tauhan ni Titus na gumagapang palapit sa pwesto ni Simon. Nagpapatawa ka ba, Teniente? Di ko alam na komedyante ka pala. Anong magagawa mo dalawa lang kayo. At marami akong kasama. Tinignan ni Titus ang mga kasamang malapit na kay Simon. Lumabas bigla si Maylin at pinaputokan ng pwesto ni Titus kaya nagtago ito. Nakita ng mga tauhan ni Titus si Maylin at ito ang naging hudyat ni Simon para lumabas din ang pinagtataguan. Gulat ang tropa ni Titus kay Simon at napasayaw sa dami ng balang tumadtad sa katawan nila. Ubos ang kalahati ng tauhan ni Titus na siyang kinagulat nito. Nagdala ka pa sana ng mas maraming aso, Titus! Kantsaw pa ni Simon. Ah! Bumanat si Titus sa sobrang galit at lumabas ito ng pwesto. Lumabas din ang ilan pang tauhan nitong natitira at pinaputukan si Simon. Subalit lumabas sa may kanang bahagi si Simon at nakatungtong sa bubong ng isang bus. Mga gunggong! Sinong pinapaputukan nyo? Andito ako! Binanatan ulit ni Simon ang mga kalaban. Tinamaan ng ilan pa at nakatago naman ang iba. Sumagot naman ang mga kalaban at mabilis nagtago si Simon. Utang Simon na yan! Parang kabuti! Galit na anas ni Titus. Sino bang kalaban natin? Dumating naman si Ipis kasamang dalawang machong tauhan. Isang police intel. Ihanda mong sarili mo, Ipis. Hindi basta-basta ang lalaking to. Babala naman ni Titus. Sino bang kausap mo, Titus? Sintado kaya ako. Di magtatagal sa akin yung parak na yan, makikita mo. Pagmamayabang pa ni Ipis. Sumulpot naman si Simon sa bintana ng isang bus. Ulol, sinong tinakot mo? Isang bala sa noo ang tumama kay Ipis at di na ito nakaporma pa.
Nakatingin na lang si Titus at mga kasama nito sa bumagsak na bangkay ng smuggler. Nawala na naman si Simon sa paningin ni na Titus. Puta! Magsikalat kayo mga bobo! Hanapin nyo! Tugisin nyo! Utos ni Titus at nagsikalat kaagad ang mga natitirang tauhan nito. Kayong dalawa! Dito lang kayo sa akin! Dagdag pa ni Titus sa dalawang macho na bodyguard ni Ipis. Dito na nagkapalitan ng bala ang dalawang grupo. Ilang beses na nagpalipat-lipat ng matataguan si Maylin habang isa-isang napapatay ang mga kalaban. Mabilis gumalaw si Maylin at sa laki ng dibdib niya ay parang bolang yumuyog-yog ang mga melon niya sa bawat takbo, talon at gulong. Lumakas ang ulan at kumalat ang kidlat sa langit. Patuloy pa rin ang barilan. Narinig na sila ng ilang taong bayan na tumawag ng mga parak habang patuloy pa rin ang barilan sa loob ng compound. Tumatakbo ang dalawang lalaking may armas nang biglang mag-dive sa harapan nila si Simon at pinaputukan ng mga ito habang nasa ere. Bagsak ang mga kalaban at gumulong palayo si Simon. Tumayo siya at tumakbo sabay akyat sa isang bus. Nasa bubong na siya nang may nakitang isa pang kalaban na nasa baba ng bus. Nakita siya nito at pinaputukan si Simon. Nag-dive pa ulit si Simon papunta sa isa pang bus habang sumagot rin siya ng bala. Halos matamaan si Simon ng mga bala na dumaan lang sa gilid ng ulo at balikat niya habang ang kalaban naman ay naligo ng tingga sa ulo at leeg. Matapos makalapag sa bubong ng isa pang bus ay tumakbo pa ulit si Simon sabay talon. May 3 kalaban pa siyang nakita na nakatalikod sa kanya. Dito ako mga unggoy! Pero biglang naubusan ng bala ang handgun niya at binato na lang ito sa kalaban na tinamaan sa mukha ang isa. Tumalon si Simon papunta sa dalawang kalaban at tig-isang sinipa ang mga ito sa dibdib. Tumalsik ang dalawa maging ang dalang baril nila ay lumipad din sa ere. Sinalo ni Simon ang dual handguns. Pinagbabaril niya ang 3 kaaway. Lumabas bigla sa likod ni Simon ang isang machong lalaki na may dalang tubo. Umunday ito ng palo pero di nito natamaan si Simon at sinipa niya kaagad ang tubo. Nabitawan nito ng machong lalaki pero mabilis nitong niyakap si Simon at inangat sabay piga ng ubod ng lakas. Napasigaw si Simon sa sakit. Sinapak niya ang mukha ng machong lalaki pero di ito ininda ng kalaban. Piniga pa siya ng husto na halos ikabali ng backbone ni Simon. Pinalo ni Simon ang magkabilang tenga ng macho na lalaki at nabitawan siya nito. Hilo si Simon pero talagang nilakasan niya ang loob para magising siya. Isang kalaban ang lumabas sa kanan at binaril si Simon pero nakadive siya kaagad papunta sa isang tambak na bakal. Sumunod ang lalaki pero pinigilan siya ng macho. Akin siya! Sigaw ng macho. Ito ang lumapit sa pinagtataguan ni Simon pero isang tubo ang sumalubong sa kanyang muka. Basag ang ilong ng macho at talsik ang 5 ngipin nito sa lakas ng impact ng tubo sa muka nito. Isang serye ng mga suntok ang pinatikim ni Simon sa sikmura ng macho na lalaki. Bumagsak ito na tirik ang mga mata. Bagsak sa basang semento ang macho. Nagulat naman at natakot ang kasama nitong may baril nang makitang pinatumba lang ito ni Simon. Tumitig lang si Simon sa lalaki at akala nito ay nakakita ito ng multo. Tinapon ng baril at kumaripas ng takbo. Napaluhod naman ang isang tuhod ni Simon. Medyo mahina pa rin siya. Masyado pang maaga para magpahinga ka, Teniente! Sigaw ni Titus na kasama ang isa pang machong lalaki. Pinaputukan ni Titus si Simon at tinamaan nito sa kanang balikat. Natumba si Simon. Mabilis na lumapit si Titus kay Simon. Sabi ko sa iyo wala kang kalaban-laban sa akin, Teniente. Sabay tinutok ang baril kay Simon at pinaputok. Nangisay ang katawan ni Titus at tumulo ang dugo sa kanyang labi. Tinignan ng sikmura na may tama ng bala. Dito nakita ni Titus na may hawak na palang baril si Simon kahit nakahiga ito. Paano? Si Titus naman ang napaluhod ngayon.
Hinang-hina at hindi na maiangat ang baril nito hanggang sa nabitawan na ito. Hinablot naman ng macho si Simon at inangat ito lampas sa ulo ng lalaki tsaka hinagis sa mga drum na kulay pula. Bagsak si Simon sa mga drum. Hinang-hina na rin ito. Dahan-dahang lumapit ang macho na lalaki. Hinawakan ulit ang damit niya at inangat siya ulit. Isang malakidlat na sipa sa bayag ang tinamo ng macho mula sa paa ni Simon. Napayuko ito at napahawak sa bayag. Hinawakan naman ni Simon ang ulo ng machong lalaki at umaktong susuntok. Isang mabilis na right straight ang tinanggap ng macho sa muka. Dumugo ang ilong nito pero nakangiti lang to. Umaksyon pa ulit si Simon ng suntok. Isa pang malakas na straight ang ginawa ni Simon. Napatingala ang ulo ng machong lalaki pero may malay pa rin to. Sinundan pa ni Simon ng mabilis na backhand at tinamaan ang panga ng macho na lalaki at ito'y nawalan na ng malay. Sa wakas ay bumagsak din ito. Hingal naman si Simon. Basang-basa na siya ng ulan at tumutulo na ang dugo sa kanang balikat niya. Maging ang noo niya ay may sugat na rin. Lumapit siya kay Titus na nakatihaya na sa simento at hawak-hawak ang kanyang tiyan. Kinuwelyuhan nito ni Simon. Saan nagkukuta si Jacobo? Saan nyo dinala mga bihag nyo? Tanong ni Simon. Tingin mo ba kakanta ko sa'yo? Dinuraan nito si Simon ng dugo pero mabilis namang siniksik ni Simon ang 4 na daliri sa sugat ni Titus. Sigaw nito sa sobrang sakit. Magsalita kang hayop ka. Nasaan si Jacobo? Saan ang mga bihag nyo? Tanong pa ulit ni Simon. Hindi ako gago para sabihin lang sa iyo ang lahat. Na parang ganun-ganun lang. Nanalo ka man ngayon, Teniente. Pero tandaan mo to. Bilang na rin ang mga araw mo sa mundo. Napaubo ng dugo si Titus. Di ako natatakot sa inyo, Titus. Iisa lang ang katotohanan dito. At yun ay mauubos kayo sa kamay ng batas. Ngayon, kung gusto mong bumilis ang paghihirap mo, ay sabihin mo na sa akin ang lahat. Wika ni Simon. Sige, pagbibigyan kita. Pero ito na ang huling beses na maririnig mo akong kumanta. Hinawakan ni Titus ang damit ni Simon at hinila to. Bumulong siya kay Simon. Binulong lahat ng nalalaman nito. Gulat si Simon sa mga natuklasan. Dito na nawalan ng buhay si Titus. Nakangiti itong namatay. Tumayo naman si Simon habang tinitignan ang bangkay ni Titus. Lumabas naman sa likuran niya si Maylin na hinihingal pa. Patay na si Titus? Tanong ng dalaga. Oo, Maylin. Wala na siya. Sagot naman ni Simon. Anong sabi niya? May sinabi ba siya? Tanong ulit ni Maylin. Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang lungga ni Jacobo at ang ugnayan nila ni Mayor Belmonte. Kailangan malaman to ng headquarters. Dahan-dahang tinutok ni Maylin ang baril kay Simon. Gulat si Simon nang humarap siya kay Maylin. Anong ibig sabihin nito, Maylin? Pagkagulat ni Simon. Pasensya na po, sir. Pero... Naluluha si Maylin at nanginginig ang mga kamay. Sarge Gumabaw, ibaba mo ang baril mo. Anong ibig sabihin nito? Sabihin mo sa akin. Mahinahong tanong ni Simon. Sir? Lumakas ang panginginig ng mga kamay ni Maylin. Maylin! Nasambit lang ni Simon. Umalingaw-ngawang putok ng baril. Sa San Vicente Provincial Jail, hating gabi pa lang ay nag-ingay na kaagad ang sirena ng bilangguan. Nagsipasok ang mga pulis sa selda para bilangin ang mga preso. Dito nila natagpuan ang isang selda na may butas ang pader. Sir, may nakatakas! Wika ng guard. Sino nakatakas? Tanong ng warden. Dalawa, sir. Yung isang gwapong mayaman at yung drug trafficker. Sagot ng gwardya.
Sige, maganda kayo't hanapin sila. Inform nyo na rin ang pamilya Hawkins dahil nakatakas ang suspect sa panggagahasa sa anak ni Mr. Hawkins. Utos naman ng warden. Yes sir! Sabay nagsilabasan ng mga pulis. Samantala, mabilis na nagpapatakbo ang pulis mobile kung saan sakay nito si Melissa. Nabalitaan ni Melissa na nabaril si Simon at ngayon ay nasa ospital sa San Juan City. Kalaliman na ng gabi at 2 sasakyan ng pulis ang sumugal para mapuntahan ang kinaroroonan ni Simon. Halos 2 oras pa ang biyahe nila at mukha nang lilipad sa bilis ang 2 sasakyan. Madilim at tahimik lang ang paligid. May iilang ilaw na nagmumula sa mga kabahayan ng mga madadaanan nilang barangay. Ang mga security team naman ay pasilip-silip sa mga daan. Nagmamatsyag kung sakaling may kalaban ay makaporma kaagad. Nasa harapan naman nakasakay si Melissa at kapit na kapit ito. Isang masamang balita ang natanggap ni Melissa. Balitang iniisip-isip pa niya habang bumibiyahe. Hindi siya mapakali. Hindi alam kung naiihi ba siya o talagang nerbyosa lang. Mabilis ang tibok ng puso niya na akala mo ay tumakbo ng malayo at ramdam din niya ang bigat nito. Parang inapakan ng higante ang dibdib niya. Taimtim na nananalangin sa kalagayan ni Simon, ang lalaking pinili ng puso niya. Ang mga oras na nagdaan ay tila sing bagal ng taon. Pero kahit gaano pa kalayo ang kanilang pupuntahan, ay narating din nila ito. Mabilis bumaba ng sasakyan si Melissa at pumasok sa malaking ospital. Dumiretso siya sa ER para magtanong. Papunta pa lang siya sa pinto nang makita niyang nakaupo sa isang bench ng pasilyo si Simon at katabi nito si Mylene. May benda ang braso at ulo ni Simon. Simon! Mabilis tumakbo si Melissa. Melissa, ano ginagawa mo dito? Tumayo si Simon at nagyakap sila ng nobya ng mahigpit. Oh Diyos ko, Simon! Ano ba nangyari sa'yo? Nabalitaan ko na baril ka. Nakapikit pa si Melissa at lumuluha habang yakap si Simon. Okay lang ako, Melissa. Ayos lang ako. Kalmado lang si Simon. Tinignan ni Melissa ang mukha ng binata. Pinawi naman nito ang mga luha ng nobya niya. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Tanong pa ni Melissa. Melissa, tumayo si Mylene. Medyo mahina ang boses nito. Nagkatinginan sila ni Melissa. Malungkot ang mukha ni Mylene at namumugto na ang mga mata. Mylene, ano nangyari sa inyo? Titig na titig si Melissa sa mga mata ni Mylene. Kasi... Di makapagsalita ng maayos si Mylene. Nakasagupa namin ng ilang miyembro ng teroristang Black Triangle. Di naman ako napuruhan, Melissa. At si Mylene, medyo nabigla lang dahil nga marami kaming kalaban. At nakasurvive kami na 2 lang. Paliwanag ni Simon. Nagkatinginan sila ni Mylene. Tumango lang si Simon kaya di na sumagot pa si Mylene. Pero Simon, ba't mo ginawa yun? Masyadong delikado yun. Di ba sinabi ko na sa'yo? No heroics. Gusto mo bang mamatay ako sa nerbiyos? Diyos ko. Napahimas ng buhok si Melissa. Niyakap na lang siya ulit ni Simon pero tinulak niya ito at dinuro ang mukha ng nobyo. Sabihin mo sa akin to, Simon. Gusto kong sabihin mo sa akin na hindi mo na ulit to gagawin. Tell me now! Wika ni Melissa. Kasama sa trabaho ko to, Melissa. Alam mo naman to, di ba? Sagot ni Simon. Yan lang ba ang isasagot mo? Binubuwis mo ang buhay mo sa napakadelikadong operasyon? Nadawit mo pa si Mylene. Sermo naman ni Melissa. Melissa, please. Umuwi na lang tayo. Doon na tayo mag-usap, okay? Wika ni Simon. Okay, mabuti nga yan. Malalim na rin ang gabi. Sabay lumabas ng ospital sina Simon. Sumakay sa harap ng police vehicle si Melissa. Nilapitan naman ni Simon si Mylene bago ito sumampa sa likod ng sasakyan. Mylene, tawag ni Simon. Sir? Malungkot pa rin ang boses ni Mylene. Ipapangako kong magiging okay ka rin. Tutuparin ko ang pangako ko. Huwag ka mag-alala. Wika ni Simon.
Thank you, sir. Tugon naman ni Mylene. Sige, umakyat ka na para makapagpahinga ka. Bukas na bukas, bibigyan kita ng 2 weeks rest. Ako na munang bahala sa misyon natin. Wika pa ulit ni Simon. Okay po, sir. Thank you po ulit. Sumampa na si Mylene sa likod ng mobil na may folding bed sa gitna. Pinahiga siya dito ng isang medic para makapagpahinga. Habang nakahiga si Mylene ay pumukaw kaagad sa isipan niya ang nangyari kanina bago sila madala sa ospital. Umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Tumalbog-talbog sa simento ang isang basyo ng bala. Napatagilid si Simon ng tamaan ng bala sa kanang braso. 2 tama ng bala ang natamo niya. Hindi siya napuruhan ni Mylene dahil sa panginginig nito. Sir! Diyos ko! Nabitawan ni Mylene ang baril at tumakbo palapit kay Simon. Niyakap kaagad ito at tinignan ng tama ng baril. I'm sorry. I'm sorry po, sir. Sorry po. Iyak nang iyak si Mylene. Nanginginig ang boses. Bakit, Mylene? Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong pa ni Simon. Sir, nakatanggap po ako ng sulat kahapon. Hawak ni Jacobo ang isang kapatid ko. Bata pa yun, sir. Sabi nila pupugutan nila ng ulo ang kapatid ko kung di kita papatayin. Hindi ko kayang gawin yun, sir. Ilang beses kong inisip at nilabanan ang sumunod sa utos nila. Hindi ko kaya, sir. Pero natakot ako. Napatay niyo si Titus at alam niyo na ang kuta nila. Baka kapag nalaman nila ang pangyayari, ay patayin nila ng biglaan ang kapatid ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, sir. Sorry po talaga. At dito na napahagulgol si Mylene. Mylene. Niyakap ni Simon si Mylene. Niyakap ng kaliwang braso. Isa kang matapang na pulis, Mylene. Dapat sinabi mo na sa akin to kaagad kanina. Sambit ni Simon. Natatakot po ako, sir. Natatakot po ako. At ayoko pong mawala kayo. Hindi ko po kakayanin. Patuloy sa pag-iyak si Mylene. Masamang damo ako, Mylene. Hindi ako basta-basta mamamatay. Pero ipinapangako ko sa'yong ililigtas natin ang kapatid mo kasama ang iba pang hostages. Ngayon alam ko na ang kampo nila. Wika naman ni Simon. Salamat po, sir. Salamat po. Di ko talaga makakayang patayin ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko niyan, sir. Ani Mylene. Ah? Bakit naman? Sumakit bigla ang sugat ni Simon pero tiniis niya lang to. Sir, mahal kita. Mahal na mahal kita, Sir Simon. Nagulat si Simon sa binulalas ng assistant niyang si Mylene. Tila nawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi na niya namamalayang nagkakalapit na sila ng muka hanggang sa napapikit na silang dalawa. Mylene, sambit ni Simon. Simon, dumampi ang kanilang mga labi. Napapikit si Mylene at diniin pa nito ang labi kay Simon.